So, good morning. May I request everyone to please stand up. Stand up muna kayo. So, ganito lang. Mag-exercise lang po kami ng konti. Exercise lang po tayo kasi medyo nakakaiyak yung ating song. Ano po? Medyo nakaka-overwhelm. So, para lahat po tayo gising. So, gusto ko lang po na mag-exercise tayo. Sundan niyo lang po ako. Madali lang naman po eh. Ganyan lang po. Ganyan. Isang kamay lang. Kanan. Kanan lang po. Kanan. Kaya. Kanan. Isa. So, syempre, pag may action, kailangan po ay may words. So, sabi ko, dapat lagyan natin ang words. This is your yes. Practice nga? Yes. Yes. And syempre, dapat po sa kaliwa naman is action po muna, syempre. Ang action natin ay ganito. Ganyan. Ganon. Ganyan. Saka ganon. Diba? Ganyan. Ganon. Kaliwa. Kaliwa kamay naman. Kaliwa. Tapos, ganon muna. Tapos ganon. Yan. So, lagyan natin ng words. This is your, sabi nga kanina, no. No and wait. Diba? No and wait. So, this is your yes. And this is your no and wait. Kaya po ba natin pagsabayin? Sige nga, practicing po. Sabay kanan at kaliwa ng action ng no and yes and wait. 1, 2, 3, go. Sorry, pianista. Ano po? Kaya? So, hindi po kaya. No. Sabay po. Kailangan sabay. Meron po ba nakagawa ng sabay? Wala. So, very good. That's good po. Exercise din naman natin yan. So, pwede na po tayo. Pingit po muna natin yung ating mga mata. And then, sandali lang po manalangin lang po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. We ask for your presence, oh dear God, today, Panginoon, sa mga mahahayag, Panginoon, bigyan mo po kami ng tenga mula sa aming mga puso, Panginoon, na makita namin kung ano ang nais mong maipahayag ngayong umaga, Panginoon. Tulungan mo po ako, Panginoon. Anoint me with your Holy Spirit, oh God, at pakalinisin mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon. Maging kaming lahat narito ngayon, we declare victory over your word, oh God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, thank you po. Palakpakan po natin yung mga sabihin. Very good po, di ba? So, sabi nga dyan, bakit ganun yung exercise natin? Siguro, meron na kayo idea, no po, bakit ganun yung exercise natin? Ganun yung exercise natin para mas matalim sa isipan natin. Sabi po kasi, sa science, sabi po, ang ating left brain and right brain ay magkaiba ng function. So, pag gumagalaw ang kanan, left brain ang gumagana. Sabi lang ni teacher, tama daw ako. Sabi ko, pagka naman yung left part of your body, right mind po ang nagpa-function. Pero ganyan po, pag nagdidisiplina din tayo or pag nagdidesisyon tayo sa buhay, hindi po pwedeng sabay. Tama? Hindi pwedeng sabay. Pag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mong no, no. Pero ang may kasama po ang no na wait, di ba? Kasi no ngayon, baka naman po pagdating ng araw, ay pwede na. So, kaya may wait po tayo. Kahit po sa decision or sa prayer, sa sagot ng Lord sa atin, laging ganun. Pero hindi pwedeng sabay. Tama po? So, sa parents din po, husband and wife, hindi pwedeng magkaiba na desisyon. Dapat po parehas. Pag sinabi niyo pong no sa mga anak niyo, it's a no. And pag sinabing yes, it's a yes. Para wala pong conflict. Kasi hindi naman po talaga natin kaya pagsabayin. Katulad kanina ng action natin. So, pagka po nahihirapan tayo mag-desisyon or mag-discipline sa anak natin, tinakawan ako. Pwede natin ganun sa yung action na yun. So, ngayon po umaga, so, medyo naisip niyo na po yung yung ating topic for today. So, sabi nga, last week, ang topic natin ay marriage, di ba? So, buhay pag-aasawa. Siyempre, ano pong kasunod? May anak ka na. Pag tapos na yung marriage, siyempre, ang kasunod
Nena. So sabi nga, ang ating pong ano ngayon, ang ating pong pag-usapan ngayon ay parenting. So madali lang daw pong maging parent. Ano po? Tama po ba? Madaling maging parent. Pero, kung alam mo yung purpose mo, doon ka na mahihirapan. Pag alam mo yung purpose mo, doon ka mahihirapan. So, taas na kamay ng mga parent na dito. Wow, praise God. Madaming makikinig. Para sa inyo, ang mensahe nito. Doon naman po sa mga couples na wala pang anak. So, para sa inyo rin po ito. Kasi, dadating ang panahon na magkakaroon tayo ng mga anak. At sa mga single po, taas na kamay ng mga single. Patingin nga ng mga kabataan. Yan. Yan. So, para ito yung po sa inyo. Sabi mo, makinig ka pa rin. Makinig ka pa rin kasi dadating ang panahon, magkakaanak ka. Mind you, hindi po natin maano yung panahon. Ano po? Ano magiging parent din tayo. So, dapat po, makinig pa rin po tayo para mas maintindihan natin yung mga parents natin. Amen? Amen ba mga single? Para mas maunawaan natin why my parent look like this. Ano po? Para makita natin paano yung mga parents natin. So sabi nga dyan, parenting and purpose. Ang scripture focus po natin ngayon ay matatagpuan sa Deuteronomy 6:5-9. Pero before that, okay na ba, Beth? Sige, naglolo ko daw. So sabi nga dyan, yung scripture po muna natin ay sa Deuteronomy 6:5-9. So ang big idea, parents are called to disciple the next generation. So sabi nga ng prayer natin kanina, ano nangyayari sa generation natin ngayon? Diba? Bakit ganon ang generation ngayon? Diba? Marami ako narinig, napaka-fragile ng generation ngayon, napaka-sensitive, bawal kantiin, kasi ang daming ano. Even mga teachers, nahihirapan po ngayon sa kanilang mga student. Ano po? So, parents po, tandaan po natin na tayo po ang may pinaka-toughest na job dito sa earth. Sabi nga. Kasi 24 hours a day, kahit mag-asawa na sila at tumanda, ay yun pa rin. Parent ka pa rin, di ba? Kahit lola ka na, parent ka pa rin. So, parent pa rin po ang tawag sa'yo. Sabi nga dyan, may mga days po, ayan po yung ating, ayan, yung pala yung ano, overall team natin. Kasi ngayon ay magpa-family day, ano po? Ano ba yun? Okay. So, ayan. Sabi dyan, stronger together, guide design for a family. So, yan po yung ating dito sa the foundation of family. Week 1 natin, tapos yung week 2, usapang pag-aasawa. So, ngayong week, ayun, doon. So, wait lang. Kala ko dito, doon pala. Sige, sorry. I-start mo na nga lang ulit. Sorry po. So, ganyan. May papapanood lang po ako sa inyong video. Pa-start mo na lang natin. Nahirapan pa lang. Yan. So, sandali lang naman po yan. ilaw. What are you teaching your child? No! Why, stupid? Children see, children learn. Color on paper, not the wall. Let's clean this up. Okay, so okay. Your actions become their actions. Here, draw your own paper. Learn to guide your child in a public. No! Stupid! Go in the room right So, now! very What are you teaching your child? No! Why, stupid? yan. So, sabi nga dyan, nakita natin yung message. Pero sabi nga, ang pagiging parent, toughest job po natin yan. So, napakahirap na trabaho na pinagkaloob sa atin ng Lord. Kasi may mga days po na stressful. Amen? May mga days na overwhelming. May mga days po na nalulungkot tayo. At may mga days po na nagiging effective parent na ba ako?
Nagiging effective ba akong nanay? Nagiging effective ba akong tatay sa anak ko? So, napakaano po, no? Pero, syempre, blessing po yan, ang pagiging parent. Ano po? Blessing din po yan. At may reward tayo dyan. Syempre, lalo na, katulad ngayon, kuha na ng card, di ba? So, maraming may mga matataas na grade. So, ang sarap may anak na matalino. Ang sarap na may anak na mabubuti. Ano po? So, blessing po para sa atin ang maging parents. So, nung umattend nga po kami ng kuha na ng card ng Kulyanin Ellen, merong isang nanay doon na late 20s at yung anak niya is 1-year-old. Pinapakain niya ng fishball and then na-choke yung bata. So, nataranta po kaming lahat. Talagang na-choke siya. Pinita mo sa nanay niya, nanginginig siya, pati kami nakatingin, ninenervous na rin. Pero meron mga ibang nanay na sigaw ng sigaw, pero siya hindi lumalabas sa bibig niya. Wala kang maririnig sa kanya. Alam mo po, ginanon yung baby niya, tapos yun dito, nailuwa din. So, kalahati. So, ano po, lesson din na huwag na natin pakainin ng gano'n kasi di pa nila kayang i-chew. So, nailuwa din. So, nung pag-iluwa ng gano'n ng bata, itakbo na siya ulit. And ang daming mga nanay nandoon, iba-ibang klase po talaga ang nanay. Ano po? Kasi may mga nanay akong naririnig na pinagalitan niya yung nanay na naka-choke. Kasi ikaw, bakit mo pinapakain yung bata? At ikaw malitin pa. Alam mo yun? Sabi ko nga, iba-iba talaga yung mga nanay. Ako din nervous sa'yo, very yan. Pero ako, nakatingin lang ako sa kanya at tinitingnan ko siya. Binilan sila ng tubig, pinainom yung bata. Lahat ng nasa paligid, yung bata ang tinitingnan. Eh, okay yung bata kasi umiyak na siya eh. Pag umiyak yung bata, okay na siya, di ba? Pero yung nanay, ramdam na ramdam ko siya. Yung dalahin niya, ang hirap maging nanay, ang hirap maging parent. Kasi hindi mo alam sa ginagawa mo, buhay ang kapalit. Pero ano ba, pinakain ko lang naman siya eh. Ano pa na yun? Ayan, pinakain ko lang naman siya eh. Sabi ko nga doon, sabi nga ng nanay, pinakain lang naman daw niya yung anak niya. Pero sabi ko nga, hindi na, mind you, magiging trauma sa nanay na yun. Hindi niya na pakakainin yung anak niya ng fishbowl. Ano po? So sabi nga, sa sobrang nervous niya, sabi ko sa kanya, good job ka. Kaya talagang siya yung hinimas ko, at siya yung kinumusta ko, at siya yung sabi ko uminom ng tubig. Kasi hindi niya mailabas yung nararamdaman niya. Alam mo yung dumating yung asawa niya, ine-explain niya kung anong nangyari. Ang hirap ano po. So, naasalalay sa ating parent ang generation ng mga bata ngayon. So, bakit nga ba gano'n ang generation ngayon? So, sabi nga dyan sa scripture natin ngayon, may mga big question po. Hindi natin pag-uusapan dito kung paano tayo mag-parenting style. Ano po? Kasi kanya-kanya tayo ng parenting style. Minsan nga, yung parenting style mo sa panganay, iba kay bunso. Kasi magkakaiba ng ugali po ang ating mga anak. Ano po? So, iba-iba ang ating parenting style. So, dapat po, tayong parent ang nakakilala sa mga anak natin. Amen? Dapat kilala natin sila. Kasi kung hindi rin natin sila tuturuan, iba ang magtuturo sa kanila. So, sabi nga dyan, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi yung kung paano mo palakihin sa labas. Ang pag-uusapan natin ngayon at ang big purpose po talaga na din-design ng Lord para sa ating mga parent is yung spiritual ng mga anak natin. Amen. Spiritual po ang pag-uusapan natin ngayon, ano? Kasi yun po yung big question dito. Ginagawa ba natin mga parents? So, amen po. Good job po sa mga parent dito ngayon na yung mga anak nila ay kasama nila. Yan. So, palakpakan naman natin ang Lord. Mga po yung parents na ito. So, encourage din po namin kayo na talagang isama yung mga anak nyo. Magugulo po talaga sila. Pero talagang kailangan nilang lumapit sa Lord. And sabi nga yan, dapat po, priority natin sa tahanan ang pagbabasa ng Bible. Diba? Binabasahan ba natin sila ng Bible? Ini-encourage ba natin silang umattend sa mga gawain? Ginagawa ba natin priority ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Nagme-memorize ba tayo? Nagme-memorize.
Amen. So, yun yung po mga question natin ngayong umaga na nais ko lang i-impart sa inyo. Huwag po natin, tandaan po natin na, tandaan po natin na, sabi nga dun sa nag-viral, di ba? Minsan kasi, inaasa ng mga parent ang paggabay sa mga teacher. Sa mga teacher, sa Sunday school teacher, sa pastor, at sa mga yaya, o kung sino man po. Ano po? Pero sabi nga dyan, marami na daw po sa society natin ngayon ang mga parent, pero hindi nagpe-parenting. Ano po? Hindi ginagabayan yung mga anak. So dapat po, sabihin mo sa katabi mo, gabayan mo na yung anak mo. Kasi, yan. Kasi, may ibang magtuturo dyan. So nakita niyo naman sa Jessica Sobo, ano po, ang daming nagtuturo sa mga bata. Oh, si cellphone na ang magiging nanay at tatay niya. Si cellphone na ang kanyang kaibigan. So sabi nga dyan, paano ka magiging parent? Siyempre magiging parent ka kung alam mo muna yung purpose mo. Ano po? Ano nga ba ang purpose mo? Oh. Ano nga ba yung purpose mo? Understanding your purpose. Ano ba? Yan. Parenting with purpose. So, sabi nga dyan, ano nga ba yung purpose natin bilang parent? So, minsan po, pag dalaga pa lang tayo, di ba, naisip natin, ano nga ba talaga ang purpose ko sa buhay? Di ba? Yung purpose natin sa buhay, ano ba? Pero nung nagkaanak na tayo, di ba, nakita natin na may purpose pala ang buhay ko. Ano po? Nakita natin na may purpose po tayo. So, nanay ko nga po, kasi nga dahil lola na siya, matanda na siya, ay maagang namatay yung tatay ko. So, dumating siya sa point na nalungkot na siya. Sabi niya, parang wala ng purpose ang buhay ko. Pero nung nagkaroon po ako ng anak, ay mas special needs, ma'am. So, ano po, special needs po yung anak kong pangalawa. So, sabi ng nanay ko, lalo na nung nahihirapan akong tanggapin yung sitwasyon ko, sabi niya, anak, alam ko na kung ano ang purpose ko. Purpose ko pa na mabuhay sa mundo kasi kailangan mo pa ako. So, yung mga nanay dyan na nalulungkot na, no? Minsan kasi ganun na tayo na may sariling pamilya na yung mga anak natin, sasabihin nila na wala na sigurong purpose ang buhay ko. Pero meron pa pala. So tayo po mga parent, may purpose po ang buhay natin. Nung magkaanak na tayo, ano po? So sabi nga yan, ano nga ba? Paano mo nga ba maintindihan ay nang lumipat? Baka wala ng battery. Ayan. Ayun. Wala ng battery yan. Yung talaga. Paalay nyo lang dyan. Pagabay na lang po. So, sabi nga dyan, understanding your purpose. Yung the gift of shaping a life. So, sabi nga dyan, ang purpose natin, yan, the gift of shaping a life. Sige kayo na lang po ayaw eh. Sorry po. The gift of shaping a life, and it's a blessing. So, blessing po sa ating mga parent na magkaroon tayo ng gift, di ba? Kasi nga, tayo ay steward lang ng mga buhay nila. So, it's a blessing. Stressful, pero ano nga sabi dyan? Still a blessing. Stressful, blessing. Ayan, katulad po ni Mother. So, napaka-stressful, pero blessing po yan. Kasi, meron ka pang binabantayan. Ano po? So, merong purpose ang buhay mo. So, according to Psalm, sa awit 127, 3-5, kaloob nga ni Yahweh itong aking mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. So, isipin po natin palagi yan ha. Ang mga anak natin ay kaloob ni Yahweh. So, sa mga children, sa mga single, ang mga parent po natin ay kaloob din sa atin ni Yahweh. So, vice versa po yan. Ang pamilya natin, yan, regalo sa atin ng Lord yan. Kasi hindi mo po mapipili eh. Mapipili mo ba yung parents mo? No. Mapipili mo ba yung anak mo? Kaya minsan sasabihin nila, dapat di na ikaw naging nanay ko. Dapat di na ikaw naging tatay ko. Ay, dapat hindi rin kita naging anak. O, di ba? Nagsasabi ka ng gano'n. Pero kaloob po yan sa atin ng Lord. So hanggang, ano pa,
4 and 5. Pero hindi naman yung ano niya. Yung thought niya. Ayun. So, sabi nga dyan, in-entrust lang sa atin ng Lord yung mga batang ito at kung paano natin sila isi-shape. Yan, sabi dyan, ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Verse 5 na po, para mabilis tayo. Verse 5. So, yan. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan. Kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. So, ibig sabihin yung foundation po ay nasa ating mga parents. So, sabi nga dyan, sa Ephesians 6:2, makikita din natin dyan na sinabi din naman sa Ephesians 6:2 para sa mga anak. Anong sabi? Igalang mo ang iyong ama at ina. So, klaro po igalang mo ang iyong ama at anak. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. So, igalang po natin. So, makinig po tayo, no? Kaya, para sa ating lahat po, ang mensahe ito. Sabi nga dyan, marami tayong nakaka-stress, lalo na pag parent ka, kasi maraming negative eh. Lalo na pag nakita mo sa social media, bakit kaya ang anak ni kumaring ganun? Napakabuti. Bakit kaya si kumaring ganun at si kumpare ganun, di ba? Pero sabi nga dyan, sabi nga, ikaw po ang mag-i-influence sa mga anak mo. Dahil kung hindi mo sila influensyahan, ngayon po natin sila influensyahan, baka meron na pong ibang mag-influensya sa kanila. Ano po? So, kung may maliit tayong anak, salamat sa Lord, maaga pa lang matuturuan natin sila. Pero paano, Ate Maribel, kung malaki na sila? Panahon pa rin. Inaadya pa rin ng Lord na turuan mo sila at ilapit sa Panginoon. So, it's a challenge po sa lahat natin, lalo na tayong mga parents. Ano po? Nadalahin natin yung mga anak natin sa paanan ni Jesus. Siyempre, good parenting naman is doesn't happen ngayon. Ay, nakapakinig ako ngayon ng mensahe, mamaya pag-uwi ko, mabuting ina na ako. Mamaya pag-uwi ko, mabuting ama na ako. Siyempre, hindi. Ano po? Kasi it's a process. And ako rin naman po, hindi rin naman po ako expert ko dito. Hindi po ako perfecto. Kaya po akong nagsasalita, ano po, hindi po talaga ako perfecto. Pero lahat po tayo is a process. Ako rin po ay natututo at ngayon napaka-blessed ko nga po talaga dahil natututunan ko po ang mga bagay na ito. At sabi nga niyan, natututo tayong lumapit sa Lord. So nakikita natin yung gift natin. Nakikita natin yung purpose natin. So lahat po tayo is a learning process. It's a trial and error. Ano po? Pwedeng magkamali. Walang perfecto. Lumapit tayo ulit sa Lord kung magkamali tayo, di ba? Bakit nga, sabi nga nung pag mga may fellowship ang nanay, bakit galing nanay ang sinisisi? Nandito pala ang sagot kung bakit nangyayari sa generation natin yung nangyayari ngayon at bakit yung mga anak natin nagkaganon. So, nandito po ang sagot sa purpose mo. Ano nga ba? Ngayon pong umaga, gusto kong isipin nyo kung paano tayo maging intentional parent. So, isipin po natin kung ano nga ba yung values na gusto kong i-impart sa anak ko. Diba? Paano ko mamumodel yung mga values na yun consistently? Paano ko magkakaroon ng plano sa gawain binigay sa akin ng Lord? Paano ko magkakaroon ng opportunity sa lahat ng bagay na ito? So sabi nga dyan, hindi natin kinu-question kung paano natin palakihin ang mga anak natin. Ang kinu-question ngayon ng Lord dito is kung paano mo dinadala yung anak mo na magkaroon ng relasyon sa Lord. Ano po? So, tayo po, sabi nga nung kasi ako meron akong anak na parent, yung special needs child. So, sabi nga ng isang pastor, nung hindi ko matanggap talaga, sabi ko, Lord, nagsisimba naman ako, mabait naman ako, sumuserve naman ako sa nanay ko, pero ba't nagkaroon ako ng anak na special needs? So, sabi nung pastor, nung para matanggap ko yun, ayaw mo ba nun? Hindi na mahihirapan yung anak mo. Pag
Sa langit agad ang punta niya. Kasi wala siyang discernment. Hindi niya alam kung ano ang tama at mali. Sasabi ko, wow! Blessing! Hindi na ako mahihirapan na probinsya, pumunta sa church, di ba? Hindi na ako mahihirapan turuan siya ng values kasi hindi naman niya alam kung anong tama at mali. Ano po? Pero syempre, inuno lang yung pastor yun. Pero yun po talaga lagi yung pinanghawakan ko. Kaya nga nung 12 years old siya, sabi ko lang dun sa best friend nung panganay ko na leader natin dito sa church, AJR. Sabi ko, i-disciple mo na si Jeboy. Sabi ko, hindi na. Kasi hindi naman niya kayang tanggapin. Ano po? So, yun po. Tanggapin natin kung anong pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi hindi ka bibigyan ng Lord na anak na ganyan kung hindi mo kaya. So, yun po ang sinabi ng Lord. Kakayanin natin, kaya sa atin binigay. Amen? Amen. So, number 2, God's Word must be in our hearts first. Diba? What's in your heart? Ano nga po ba yung nasa puso natin ngayon? To be in God's presence. So, sabi po sa Exodus, Deuteronomy 6, yan, 6:5, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. So, ito daw po ang first command talaga sa atin. So, ibigin mo si Yahweh. Diba? Ang mga utos na ito ay itanim ninyo sa inyong puso. So, sabi, itanim sa puso natin. So, ito ang command sa atin, parents. Ha? So, bakit nga ba? Paano nga ba yan gagamitin para maging mabuting parent ako? Siyempre lahat po, di ba? Kasi pine-prepare natin yung mga anak natin. Check mo muna yung puso mo. So, check na po natin yung mga puso natin. Sino ba ang nandyan? Sabi nga po dyan, submitted ka ba kay Jesus? Nagsasubmit ka ba sa Kanya? Nakikinig ka ba palagi, lalo na sa Holy Spirit, sa voice niya? Di ba? Sabi nga, being a godly parent is just a pace until you become intentional. Ibig sabihin po niyan, kung matuturo natin sa mga anak natin effectively kung paano mamuhay. So, sabi na, paano mo ba pinapakita sa mga batang ito ang pagiging mabuting magulang? Kailangan po mag-set tayo ng example sa kanila. Ito po yung greatest commandment sa atin ng Lord. Ano po? Na ibigin natin. So, anong sabi? Ibigin mo si Yahweh, ang Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong isip, at buong mind. So, sabi nga yan, you shall love the Lord with God. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So, buo. Pwede bang magmahal lang ako, Lord, ng walang puso? Pwede bang magmahal ako ng walang isip? Pwede bang magmahal ako ng walang, ng walang kaluluwa? So, sabi nga yan, buo po tayo, no? Buo po tayo pag pumupunta sa church. Dapat buo po tayo. Dapat iyon po yung makikita sa atin. So, sabi nga, ang pinaka-manual para maging mabuting parent po tayo, kasi nung bagong kasal pa lang kami, may po talaga ako magbasa. So, ang dami binibigay sa akin na libro, pati nung pagkapanganak, may postpartum ako, tapos paano ibabalik yung alindog, ganun pagkapanganak, alindog talaga yun. Pero naiba ko na sa Valenzuela. Tapos yung wala kang adolescent yung anak mo, meron na rin po akong libro doon, yung mga question nila, pag nagtanong sila, dapat daw po, ganun yung sagot. Pero ngayon, naisip ko, may mga naiturong mabuti. Ano po? Pag nagbabasa ka talaga, may knowledge po at may naituturong mabuti at may naiiwan. Pero mind you po, ang pinakamainam po ng manual sa atin dito po, ang Biblia. Andito pong lahat. Kung gusto natin maging mabuting magulang, andito po ang sagot. Matuto tayong magbasa. Kung paano mo ituturo sa anak mo kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Ay hindi! Kaya na yan ni Pastor. Kaya na yan ni Pastor yan. May Sunday school naman eh. Hindi. Kasi po, ang values po ng bata, ang values ng mga anak natin, sa
makikita natin, nagsimula naman talaga sa bahay. Ano po? So sabi nga yan, purpose natin, part 3, ang purpose natin is to teach God's Word. Yan. Faith is passed on intentionally daily. So, klaro, intentionally and daily. Ano yung sinabi sa verse 7 to 8? Basahin po natin. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Klaro. Pag anak, ibig sabihin ang utos na ito ay para kay magulang. Diba? Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. So, klaro, this is a command for all of us parents. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Saan daw po pag-aaralan ng salita ng Diyos? Tahanan. Amen. Mga nanay at mga tatay, sumagot Parang, sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, klaro, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Paano yun? Ate Maribel, kasi ganito eh. Paano matuturuan yan ako? Napaka-busy ko. Naghahanap buhay ako, pagod na ako. Di ba? Totoo naman. Kasi lahat po na tayo ay kailangan nating mabuhay sa mundo. Pero sabi nga dyan, sabi ni Moses, symbolic po kasi yan. Sabi niya dyan, wala po. Verse 7, verse 8. Yan, ipulubot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Itali sa inyong noo, parang kulang. Sa foreheads at sa doorframe of the house. 6:8. So, samahan niyo nga po ako sa 6:8. Ipulubot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. So, nalito ko kasi yung nilagay para sa 3 po. Ulitin na lang po natin sa 3. Pero sabi nga dyan, sabi ni Moses dyan, symbolic po yan. Sa kamay daw po natin, action. Sa foreheads, yun po yung kung paano natin isipin at saka yung attitude natin. At yung door frame, private life, and yung gate is yung public life natin. So, sabi niya ni Moses, kahit saan ka mapunta, dapat dala-dala natin, dala-dala pa rin ng anak mo, at dala-dala mo ang aral ng Diyos. Ano po? So, ang idea po dito ay consistency. Sabi nga niya, hindi pwede na iba ka pagdating sa public place at iba ka pagdating sa private place. So, nakakapagtaka, ano po? Kasi one time narinig ko yung mga anak ko, meron silang problema sa school nung estudyante niya. Sabi ng parents, sabi ng nanay, hindi naman ganyan yung anak ko sa bahay namin eh. Pag dyan sa school, iba. Bakit nga ba kaya? Ano? Bakit po kaya iba ang mga anak natin pagdating sa labas? Dapat po parehas. Bakit kaya? Baka po, hindi natin sila kinakausap. Ano po? We are to teach them and talk to them. Sabi nga dyan, lahat po ng panahon, lahat ng pagkakataon, matuturuan din natin sila. So marami pong pagkakataon na kailangan natin silang turuan ng salita ng Diyos, di ba? So nakikita po natin yung point, ano po, na constantly natin silang paalalahanan ng salita ng Diyos, di ba? Kahit po, bata pa lang sila, dapat po alam na nila matakot sa Diyos, no? At sa mga salita niya. At hindi rin po ito nagtatapos pag matanda na siya o may sarili na silang mga pamilya. So, sa 2 Timothy 3:15 to 17, mababasa natin dyan na mula pa sa pagkabata, alam mo na ang ligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So sabi diyan, dapat po, bata pa lang na ituturo na natin sa kanila kung ano ang salita ng Diyos. Dapat alam na po nila kung paano magbasa ng Bible. Yung Sunday school, primary,
tinuturuan na po namin silang magbasa ng Bible. So, meron na silang mga Bible po talaga yung binigay. Kaya lang New Testament lang yan. So, kailangan po natin ng paglilinang sa loob ng bahay. Ano po, kung gusto natin magkaroon ng magandang generation ngayon. So, sabi nga niya, no, bakit nga ba ang Pilipinas Christian world, maraming Kristiyano? Diba? Pero bakit? Ano nangyari sa Pilipinas? Marami po. Bakit kaya? So, kaya po napapanahon, kaya po siguro inisip nyo, bakit nga ba parenting with purpose? Marami na mga hindi parent. Diba? Pero dapat po, matutunan na natin na dalahin natin sila sa Lord dahil andito lahat ng sagot. Ano po? Kung paano sila mapapabuti. So, sa fourth part, purpose to do God's work. So sabi nga dyan, ang purpose natin, mga parent, ay kanina, ano po, ituro natin sa salita ng Diyos. Ngayon naman, ay gawin. Diba? So hindi po dapat lang ituturo mo. Vice versa yan. Katulad ng video natin kanina, diba? May action. Icebreaker. May action. Pero, may words din. Action and words, dapat po magkaunay yan. Hindi mo dapat paghiwalayin. Hindi po pwede puro daldal lang. Oh, bakit nga ba? So, purpose, ayan. Purpose to do God's work. Obligation po natin mga parent yung pagkakaroon ng anak. Siyempre, kasi alam naman natin obligasyon natin sila, no? Kasi yung holistic needs, kailangan po natin ibigay sa kanila. Pero ito po ang nakakalimutan ng mga parents. Dahil masyado tayong nakapokus sa holistic needs, yung pinansyal, edukasyon, nakakalimutan natin, nakakalimutan natin yung spiritual life ng mga anak natin. Yun din yung nagiging problema ng ibang mga, ibang mga naglilingkod talaga sa Lord. Kasi sa sobrang, ang dami nilang naaakay sa nakawan, yung mga anak nila, nakakalimutan po nila. So, ito po ay parang eye-opening din sa mga, sa lahat po, na huwag natin kalimutan yung mga anak natin. Ano po? Na dapat daw po, minomodel natin yung character na meron tayo. Dapat yung godly character po ay tinuturo yan sa dalawang paraan. Diba? Sa salita at sa gawa. So, sabi nga, marami pong gumagamit ng verse na ito. Yung Proverbs 22:6. Ano pong sabi doon? Sa Proverbs 22:6, yan po lagi sinasabi ng mga parent, ng mga matatanda. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Tama? Tama po kaya? Sabi niya, yes! Tinuturo ko naman sa anak ko eh. Diba? Tinuturo ko sa kanya. Totoo, tinuturo ko naman. So, sabi nga niyan, ang question po, paano mo, sa ano po kasi sa English is train. So, maganda yung verse pagka English eh. Mas medyo motivated tayo pag train. Diba? Paano mo nga ba siya tinitrain? Yun ang question eh. Tinuturo ko naman po sa anak ko eh. Kasi sa Tagalog kasi, tinuturo. May mga magulang kasi na ano talaga eh. Ano yung tawag ng pilosopo? Tinuro ko naman. Tinuro ko kung saan siya pupunta. Tinuro ko kung saan siya mag-church. Tinuro ko na every Wednesday mag-prayer gathering siya. Tinuro ko lang. Diba? Tinuro ko lang. Kaya ako, ang gamitin natin is train. Paano mo tinitrain yung anak mo? Nagsisimba ka ba diligently? Nagbabasa ka ba ng Bible diligently? Nagdi-devotion ba kayo? So, sabi nga yan, paano mo tinuturo? Paano mo siya tinitrain? Ang mga sports-minded po, tinitrain nila yung mga kaya nananalo, journalism. Ito, updated ako, no? Yung journalism. So, paano ginawa nila? Yung coach nila, palaging nandun. So, tayo po, parents, dapat laging nakaalalay sa mga anak natin. Paano mo siya i-train? Wala akong pagkakataon natin marinig eh. Busy ako, tapos nasa ibang bansa ako. Diba? Paano nga ba tayo magiging parent kung umaga, hindi na tayo nagkikita, gabi, hindi pa rin nagkikita. So, make time. Sabi niya, dapat po, bigyan natin ng pagkakataon yung
tayo bilang isang parent. So, halimbawa po, masaya po, blessed po. Sino po yung pamilya dito na sabay-sabay pang kumakain? Blessed kayo, ano po? So, habang sana naman po, kung sabay-sabay kayong kumakain, nag-uusap naman kayo. Ano po? Baka kaya sabay-sabay ka? Kanya-kanya namang cellphone. Oh, no! Next, mamaya, ang anak mo pala, AI na. Yung mga nagkasalaga, baka mamaya, yung parents mo pala, AI na rin. Di ba? Kasi hindi na kayo nag-uusap. So, make it a point to have a house rules. Na, pag magkakaharap kayo, kami po, pag nag-uusap talaga, lalo na pag yung bunso ko, napakainit talaga ng bunso ko. Pag nakita niyo yung bunso ko, napakadaldal talaga na. So, kailangan, papatayin mo yung cellphone mo, yung TV mo, para mapakinggan sila. Kasi hindi mo maririnig ang anak mo kung hindi ka nakapokus. Matuto po tayong makinig sa puso. Ano po? Dapat po, ang tahanan, ang safe place, tayong parents, ang safe place ng mga anak natin. Tandaan niyo po, mahirap pong magdisiplina sa mga anak kung hindi sila open sa atin. Kasi ang problema sa ating mga parents, perfectionist, ano po? There's room for failures. Nagkakamali po sila. Kaya tayo nandyan para gabayan sila at turuan kung paano tanggapin ang mga failures na ito. So sa amin din po, sa mga single, mga anak, ang mga parents din po, it's a process. May pagkakamali din po sila. So it's a two-way. Minsan nga po, di ba, pag parent at saka yung pag mayroong desisyon sa bahay, dapat meron kayong family meeting and start with prayer. Kahit isang verse lang, di ba? So, saka palagi po natin matuturuan yung mga anak natin. Sabi nga yan, wala akong oras. Pero di ba, halimbawa, nakaupo lang kayo sa sala, ituro mo sa kanya, may madaanan kayo, this is a God creation. Di ba? Kailangan na lang natin yung Bible. Para kahit sandali, masasabihan natin sila. Lalo na pag may problema, apaka-effective po nitong Bible. Talaga po, effective po to. Kasi one time, yung anak ko po, body shaming. So, syempre, pagka ganon, iiyak siya talaga. Pati ikaw may iiyak ka no? Kapag may problema yung anak mo, tapos hindi pa niya kaya i-handle. So, mauna nang mag-iiyakan na kayong dalawa. But then, you realize that God is with you. Basahan niyo po ng Bible and then matatanggap niya kung ano siya. So, binasa po namin yung Proverbs 31, di ba? Yung I am fearfully and wonderfully made. Lahat po, pag nag-aaway, yung magkapatid, basahan niyo ang Bible, be kind and compassionate to each other. Pag nagagalit yung nanay mo, sabihin, mga anak, meron ako sasabihin sa inyo, don't provoke your children. Di ba? Kasi kaya minsan sumasagot yung mga bata, pinoprovoke natin eh. Ganon. Kaya nagpo-conflict, nagkakaroon ng war. So, yun po. So, meron pa ako isang presentation, last na lang. Yan. Nakita kaya? Okay na. So, ayan, nakita po natin yung difference. So, andito yung sagot, ano po? Nandito naman ako sa mga anak ko eh. Kasama naman nila ako. May oras ako. At Maribig, may oras na ako sa mga anak ko. Pero, itong question, present ka ba talaga sa mga oras na yun? Nakita natin, present silang parehas, di ba? Ay, may oras sila sa mga anak nila. Pero present ba sila?
Di ba? Hinahayaan niya yung anak niya. Hinahayaan niya, doon ka lang. Dapat po, presensya mo ang nandun. Ano po? So, dapat po tayo ang magmumol talaga sa mga anak natin. Sabay tayo matututo. Alam mo, napakaganda po yan. Kasi masaya, no? Masarap may toddler. Ayan, no? Masarap may toddler. Kasi alam niyo po, nagiging bata ka ulit eh. Tatakbo ka ulit. Di ba? Kasi hahabulin mo sila. Di ba? Na-exercise ka. So, enjoyin po natin yan. Enjoyin natin yan. Kasi dadating ang panahon, iiwanan ka na rin naman nila. So, sabi nga yan, dapat po handa tayo na ang mga batang ito ay katulad daw ng basang simento. Ano po? Ang basang simento po, madaling i-mold. Di ba? Madali natin, kahit anong gusto natin i-mold sa sementong yan. Pero once na natuyo na siya, nag-dry, kailangan pa ng jackhammer bago mo siya masira. So, yan po. Napakaganda ng illustration na yun. Kung paano natin minumold yung mga anak natin, kahit lumabas sila, lumaki sila, katulad po ni Daniel, ni Meshach, yung tatlong kaibigan niya, si Daniel po, kahit po inanunan sila ng hari, yung faith po nila is nanatili. So kahit maging kabataan na sila, kung in-install na natin sa mga anak natin ang salita ng Diyos at nakikita ng mga anak natin, ikaw ba? Ginagawa mo nga ba? So sabihin mo nga sa katabi mo, ginagawa mo ba? Yung mga command sa'yo ng Lord. So sabi nga dyan, tayo po mga parents talaga ang magdidisiplina sa mga anak natin. Dali natin sila sa church kapag Sunday. Ano po? Kapag kasabihin nila na maingay sila sa church, dyan po papasok ang training natin. Paano ka nga ba sa loob ng church? Baka naman madaldal ka rin, kaya naman pati yung anak mo madaldal ka din. Baka naman pala kalabit mo din sa katabi, kaya yung bata pala kalabit din sa katabi. Ano po? So tayo po mag-train sa kanila. Maingay po yung anak mo, Ate Maribik eh. Kaya pero natural po na may titingin sa atin. Ano po? Kasi dyan po natin may tuturo sa kanila yung respeto. Kasi po, lahat po, may mga tao po kasi na ang gusto nila, tahimik talaga. So, irespeto po din naman natin yung mga ganoong tao. Ano po? Kaya tayo po mag-train talaga sa mga anak natin kung paano sila sa loob ng church, di ba, at sa labas. So, hindi pa po parents, Saturday night pa lang daw po, inaano na nila yung mga anak nila na, mag-church tayo, ino-orient na, mag-church tayo, dapat makabihave ba? Dapat di ka maingay, ganun po. Kasi nasa atin naman po talaga yung training. So sabi nga yan, kailangan maging example tayo. Paano mo masasabi sa bata na magbasa ng Bible? Hindi ka naman nagbabasa. Paano mo sasabihin sa bata na to be compassionate kung hindi naman nakikita sa iyo? Ano po? So lahat po talaga sa atin magsisimula. At sabi nga, nung generation ngayon, sabi, bakit nga ba yung generation natin ganito ngayon? At bakit nga ba ang parents ang sinisisi sa mga nangyayari sa kabataan? Bakit nga kaya? Ang sagot po sa atin din, ano po? Paano mo ba kasi in-train? Pero sabi nga dyan, ipapakita ko sa inyo isa pa. Conclusion image na natin to. Siya po si Daniel Villamor, Kisaot na taga-Bukidnon. One sa DOST scholar. Tapos, nag-graduate na siya, nakulong siya. Christian siya. Christian ang parents niya. Matalino siya. Nasa music ministry siya. In fact, tumutugtog siya sa music ministry. At nung nag-high school siya, pinag-pray po na talaga yung kurso niya. Engineering nga daw niya. Gusto niya na pag nakapagtapos siya, makabili siya ng gadget para sa church, para magamit sa ministry na pinapagawa niya. Pero bakit nangyari yun? Bakit siya nakulong? Kasi na-decept siya. Patalino kasi siya eh. So nagkamali siya ng desisyon sa buhay. Ito pong sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ng iba, yan, engineering ang natapos niya. 4 na license po natapos ang nakuha niya. So sabi nga yan, hindi ito nagtapos. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung nakulong siya,
nung kinuha na po yung gamit niya, nakita niya doon yung Bible niya. Nung binuksan yung bag niya, nandun yung Bible niya at nandun yung reviewer niya. So yun po yung nagpursige sa kanya. Kailangan kong makatapos ng pag-aaral kasi kasama ko ang Diyos. Diba? It represents God. Magkamali man, at alam niyo po ba, yung parents niya, hindi siya sinukuan. Palagi siyang dinadalahan, nakipag-usap sila sa nakatataas para makapag-aral siya habang nakakulong siya. Matapos niya yung course niya, makakuha siya ng exam. At ngayon po, sa tulong ng parents niya, ng family niya, dinadalahan siya ng mga reviewer, ganon. Tsaka talagang hindi siya pinabayaan ng parents niya. Mind you, palagi na din po siguro sila nagbabasa. Ano po? So ngayon po, nakalaya na siya. 2 years na daw po siyang nakakalaya. And nagiging motivator siya doon sa faith na binigay sa kanya ng Lord. So sabi nga dyan, naging motivator siya ngayon. Kaya namatay na daw po yung tatay niya. So, ngayon siya ay isang government employee at motivator, speaker po siya. At nagagamit yung pananampalataya na meron siya dun sa pagkakamali na nagawa niya. So, ngayon po, ang nice ko po yung parating dito sa inyo, magkamali man ng mga anak natin. Dahil minsan talaga si Satan napakagaling. Ano po? Pero sa gabay ng tulong ng Lord, nothing is impossible. So, in God's eyes po, tayo po mga parents ang may responsibilidad sa mga anak natin. Ano po? Sa turuan natin sila kung ano ang ginawa ng Lord sa buhay natin at itulong natin sa kanila kung ano ang nais ng Diyos sa buhay nila at sa buhay natin. Ano po? Pare-parehas lang po yan. Above all po, diba, ang dapat natin ituro sa mga anak natin is kung paano ka sumunod sa Lord. Sa, conclusion, verse po natin. Ayan. Parents shape Psalm 78:4-7. Ayan. Parents shape eternity by how they shape their children. Miracles happen when Jesus rules our home. So lahat po ng milagro na nangyayari sa buhay natin, nagsisimula sa tahanan natin kung si Kristo ang nasa buhay natin. Sa awit 78:4-7, dyan po tayo magtatapos ngayon sa mga salitang ito. Meron ba? Awit. Wala. Sige, ako na lang pabasa. Sa awit 78. Awit 4-7. So, sabi nga dyan, sa sarili namin anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isa-isa sa susunod na lahi namin. So, sabi nga dyan, sa sariling mga anak natin, dapat natin ituro ito. Diba? At sa susunod na salin lahi. So, siyempre, sa apo pa rin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob na palaga, mayroon siyang utusang sa Israel iniatas. Ang mga utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad, ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na i-aral at ang susunod pa ay marapat na turuan. So sabi nga dyan, generation to the next generation to the next generation. So dapat daw po ang pagtuturo ay lagi nandyan sa ating mga parents. So, sabi nga yan, dapat po, ang challenge po natin ngayong umaga, ang challenge natin ngayong umaga is kung paano ka pinalaki ng anak mo. Hindi po ito yung pala yung challenge natin. Kasi lagi na lang natin sinasabi, paano ba ako pinalaki ng magulang mo? Pero ang challenge natin ngayon is paano mo naman palalakihin din yung magiging mga anak mo. Nasa sa atin po, kung paano magiging mabuti ang mga susunod na henerasyon. Tayo po ang mag-shape ng mga new generation. So always pray that the Lord open their eyes na makita ng Lord yung mga dadaanan nila at malmold sila
na naaayon sa tulong ng Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po natin. Na mabuksan ang tenga ng aming mga puso, ang mata ng aming mga puso, Panginoon. Na maging mabuti kaming tao, maging mabuting parent, Panginoon, at maging mabuting mga anak. Sa gayon, Panginoon, Ikaw ang maghari sa buhay namin, O Lord God. Tulungan mo po kami sa mga salitang nahayan ngayon, Panginoon, kung paano namin ito gagamitin sa aming pag-uwi, kung paano namin ito gagamitin sa aming pamilya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na yung presensya mo ang siyang sumaamin hanggang sa araw-araw ng paglalakbay namin sa mundo nito, O Lord God. Tulungan mo po kami na maihayag sa lahat, Panginoon, anuman ang pagkakamali, lumapit kami sa iyo, O Lord God. Ikaw ang magtuturo, mag-aayos ng mga buhay namin, Panginoon. Danahin ko, Panginoon, ang mga parents na narito ngayon. Tulungan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po kami na ikaw ang maghari sa mga buhay namin. Nang sa gayon, maging maayos, maging mabuti, at mayroong tunay na pananampalataya at relasyon sa iyo, O Lord God. Ang mga bagong henerasyon, ang mga bagong kabataan. Tulungan mo po ang mga kabataan natin, O Lord God, na mabuksan ang puso at isip nila na kailangan nilang tanggapin, Panginoon, Ikaw sa buhay nila. Alam po, ang impluensya ng mundo ito, tulungan mo po kami na palaging manangan sa iyong mga salita. Sa gayon, hindi kami ma-deceive ng kaaway, hindi kami magkasala sa iyo. Kung palagi namin nababasa ang iyong salita, kung palagi namin ginagawa ang iyong mga salita, Panginoon, natututo kami lumapit sa iyo, natututo kami ma-align sa iyo, at natututo kami, Panginoon, na magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Dalangin ko ang bawat pamilya, Panginoon, na mailapit sa iyo, O Lord God. Tulungan mo po kami. An opportunity, Panginoon, na palagi namin hiling sa iyo. Maraming salamat po sa buhay po, Panginoon. Ang mga narito, i-bless mo po kaming lahat, Panginoon, at i-mold sa nais mo.